sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Ugali niya. So, kailangan, naiintindihan mo, kailan siya nagjo-joke at kailan siya seryoso, Attorney Sal. For how many years namin siya kino-cover, alam mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya serious sa mga statement niya. Ito namang mga congressman, nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Kaya kita mo naman, ang banat nila, ay demanda rin natin yan. Pareho yan ng anak. Like father, like daughter yan. Sapagkat hinihikayat niya na magkamit ng krimen ng tao, yung mga joke-jokes na yun. So tinanong ko ng mga reporters, I had to... Wala na akong ginawa kung mag-issue ng statement eh. Makakasar na naman sila sa sagot ko. Para ka pa rin tagapagsalita, Attorney Sal. So, alam mo sagot ko? Sabi ko, the remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabuluhan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung sinabi ni Presidente na dami nila. Patayin na lang natin 15. Bombay kaya natin. You know, obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. If not a stupid. Pinagpipilitan nyo. Alam mo, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako, and at the same time, gagamitin ko against them. Ano sabihin ko? Kita nyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkamalakas ng lineup natin. Biro mo, i-eliminate pa tayo. Kasi hindi sila mananalo. Kung ako yun, yan ang, kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that. Because wittingly or unwittingly, on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party is strong and hard to beat. Yun ang magiging implikasyon nun eh. Kaya dapat dapat palakpa kayo. Ay, hindi ganun ang thinking nila. Hindi, mahina. Unfortunately. Ang problema, pag wala ka I guess they're not convinced na strong sila. They're not yet convinced, Attorney Sal. Hindi, ako naman, bakit ba malakas? Kasi ang tingin ko, tanggapin mo na hindi, talagang strong eh. Bakit naman hindi magiging strong? Number one, yung mga tumatakbo sa kanila, incumbent senators or returning senators. Or dating mayor o incumbent mayor, congressman, malalakas talaga, kilala. May name household recall. name na eh. Household name yung iba sa kanila. Name recall na, may face recall pa. Ano pa? Lahat ng elemento ng pagpapanalo nasa kanila. Number 2, meron silang organisasyon. And they have the resources. Kasi dati na nga silang nandun eh. So, intact yun. Intact yun. Ang buong Pilipinas yung tatakbuhan mo. Ano pa? Ang pinakamalaga, pera. Meron na silang pera. Kasi yung mga dating naging senador, malaki na naipon ng mga yan. At itong mga incumbent din, may mga pera na yan. Kaya talagang malakas. Kung kumpara mo naman dito sa tumatakbo, wala naman mga pera. Siguro 3 lang siguro meron dyan.
inisa-isa mo na anong meron sila. Oo. But I don't understand why they are so insecure. Hindi, ako sa tingin ko, hindi insecurity yan eh. Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na naman ako. Eto, sarap